Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Unang Samuel, Kabanata 15, Talata 1 hanggang 9. Itinakwil ng Panginoon si Saul bilang hari. Sinabi ni Samuel kay Saul, "Isinugo ako noon ng Panginoon para pahiran ka ng langis at ipakita sa mga mamamayan ng Israel na ikaw ang pinili niyang hari. Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Ako ang makapangyarihang Panginoon. Parurusahan ko ang mga Amalekita dahil sa pagsalakay nila sa mga Israelita nang inilabas ko sila sa Ehipto. Salakayin ninyo ang mga Amalekita, lipunin ninyo ng lubusan ang lahat ng naroroon. Patayin ninyo silang lahat, mga lalaki, babae, bata at mga sanggol. Pati na rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at mga asno." Kaya tinipon ni Saul ang mga sundalo sa Telaim. May 200,000 sundalo ang nagtipon, bukod pa ang 10,000 mula sa Juda. Pinangunahan sila ni Saul papunta sa lungsod ng Amalek at naghintay sa natuyong ilog para sumalakay. Nagpasabi siya sa mga Keneyo, "Lumayo kayo sa mga Amalekita para hindi kayo mamatay kasama nila. Naging mabuti kayo sa lahat ng mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto." Kaya lumayo ang mga Keneyo sa mga Amalekita. Sinalakay ni Saul ang Amalekita mula sa Havila hanggang sa Shur, sa gawing silangan ng Ehipto. Nilipol nila ng lubusan ang lahat ng Amalekita, pero si Agag na kanilang hari ay hindi nila pinatay kundi binihag lang. Hindi rin nila pinatay ang pinakamainam na tupa at baka pati ang mga anak nito. Ang lahat ng maiinam ay hindi nila nilipol, pero ang hindi mapapakinabangan ay nilipol nila ng lubusan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ni Samuel, Kabanata 15, versikulo 10 hanggang 18. Itinakwil si Saul bilang hari. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Nangihinayang ako sa pagkahirang ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikdan niya ako at di sinunod ang aking mga utos." Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang nagbangon upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling bantayog at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul ay binati siya. "Pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya." Itinanong ni Samuel, "Bakit may naririnig akong iyakan ng mga tupa at atungal ng mga baka?" Sumagot si Saul, "Mga samsam buhat sa Amalek. Kinuha namin ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang walang halaga ay pinatay namin at iniwan." Sinabi ni Samuel, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ni Yahweh at pinahiran ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito." Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng unang Samuel, Kabanata 15, versikulo 11 hanggang 27, at ang sabi, "Pero bakit hindi ka sumunod sa Panginoon? Bakit dali-dali ninyong sinamsam ang mga ari-arian nila? Bakit mo ginawa ang masamang bagay na ito sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Pero sinunod ko ang Panginoon. Ginawa ko ang iniutos niya sa akin. Biniyag ko si Agag, ang hari ng mga Amalekita, at nilipol ko
ng lubusan ng mga tao sa nasasakupan niya. Pagkatapos, kinuha ng mga sundalo ko ang pinakamagandang tupa, baka at mga bagay-bagay na nasamsam sa digmaan na nakatalagang wasaki ng lubos. Dinala nila ang mga ito rito sa Gilgal para ihandog sa Panginoon na iyong Diyos. Pero sumagot si Samuel, "Mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y kasinsama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, inayawan ka rin niya bilang hari." Sinabi ni Saul kay Samuel, "Nagkasala ako, hindi ko sinunod ang mga turo mo at ang utos ng Panginoon. Natakot ako sa mga tao kaya sinunod ko ang gusto nilang mangyari. Nagmamakaawa ako sa iyo na patawarin mo ako sa mga kasalanan ko at samahan mo ako sa pagsamba sa Panginoon." Pero sinabi ni Samuel, "Hindi ako sasama sa iyo dahil sa pagsuway mo sa Panginoon. Ayaw na niya sa iyo bilang hari ng Israel." Nang patalikod na si Samuel para umalis, hinawakan ni Saul ang laylay ng damit niya at napunit ito. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Samuel chapter 15, verse 28 to 35. At sinabi ni Samuel sa kanya, "Hinapak sa iyo ng Panginoon ang kaharian ng Israel sa araw na ito at ibinigay sa iyong kapwa na maigi kaysa iyo. At ang lakas ng Israel naman ay hindi magbubulaan o magsisisi man, sapagkat siya hindi isang tao na magsisisi." Nang magkagayoy, kanyang sinabi, "Ako'y nagkasala, gayon may parangalan mo ako ngayon. Isinasamo ko sa iyo sa harap ng mga matanda ng aking bayan at sa harap ng Israel, at bumalik ka uli na kasama ko upang ako'y aking sambahin ang Panginoon mong Diyos." Gayon bumalik uli na sumunod si Samuel kay Saul at sumamba si Saul sa Panginoon. Na magkagayoy, sinabi ni Samuel, "Dalhin ninyo rito sa akin si Agag na hari ng mga Amaliseta." At masayang nagparoon si Agag sa kanya at sinabi ni Agag, "Tunay na ang kapaitan ng kamatayan ay nakaraan na." At sinabi ni Samuel, "Kung paanong niwala ng anak ng iyang tabak ang mga babae, ay magiging gayon ng iyong ina na mawawalan ng anak sa gitna ng mga babae." At sa pinagputol-putol ni Samuel sa Agag sa harap ng Panginoon sa Gilgal. Na magkagayoy naparoon si Samuel sa Rama, at si Saul ay sumampa sa kanyang bahay sa gabaan ni Saul. At si Samuel ay hindi na bumalik na napakitang muli kay Saul hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, sapagkat tinagisan ni Samuel si Saul at ang Panginoon ay nagdamdam ng kanyang nagawang hari si Saul sa Israel. This is the word of God. Amen.